Good morning everyone. Nandito na naman tayo sa ating money tips for everyone kung saan ibibigyan ko kayo ng mga money tips kung paano i-handle ng tama, kung paano mag-grow ang iyong hard-earned money. So, in our last vlog, pinag-usapan natin kung ano nga ba ang financial freedom and what's in it for us once ma-achieve natin ito. So for today's discussion, pag-usapan natin kung paano ba i-achieve itong financial freedom. Posible ba to sa mga gaya ko, gaya natin empleyado pa lang. Okay, so malalaman natin yan. So usually ang mindset is, posible nga bang ma-achieve ang financial freedom? Okay, kung empleyado pa lang ako. Kung empleyado lang ako. So, for me, in my opinion, it's very challenging or na ma-achieve ang financial freedom through our job. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na rat race. Okay, so imagine mo, kayo po to, empleyado, na tumatakbo sa loob ng gulong para po tayong daga. Okay? So, to our job, kikita po tayo. Okay? Pagkikita, automatic, may mga bayarin po tayo, which is mga needs, mga wants, mga lupo. Okay? So, nangyari, nauubos, walang ipon, madalas 2 days bago isawaran, wala na po pera. So, ang nangyari, mamumutang po tayo. At magkatrabaho po ulit para po ulit-ulit nagawin po yung cycle ito. Imagine niyo po from day 1 hanggang dumating yung retirement years nyo, ito po yung cycle nyo everyday. Di ba po nakapagod? Diba? So, I don't think, ma-achieve po natin yung financial freedom. Kaya yung sabi natin, financial freedom is always associated with time freedom. So, in this case, wala pong time freedom. Maybe on top of our job is we look for outside opportunities like side hustle, investing. Kung saan is mas malaki po yung opportunities. Okay? So it's very possible na ma-achieve yung goals natin through those outside opportunities. Okay? So share ko lang. So yung na-start na ako ma-open up to financial literacy is ma-open na ako sa daming opportunities out there. Okay? Kala ko civil engineer dito lang magiging mayaman. Dito lang magiging successful. But hindi po pala. Okay? So, yung outside opportunities po pala, possible po pala nangyayari po sa outside opportunities. Another tip is, we need to increase our psychological wallet. So, we should avoid having scarcity mindset and start having abundance mindset. Okay. So, try ko po siyang i-explain. For example, naglalakad ka sa kalsada. Then, nakita mo yung dream car mo, si Bumblebee. Okay. Kung meron kang scarcity mindset, unang tatakbo sa isip mo is, hindi ko afford yan. Pwede naman mag-Toyota Wigo na lang ako. Pares lang naman, dadalhin niya ako sa desired location ko. Paano naman mag-isip ang may abundance mindset? Wow, ganda naman yan, Bumblebee. Gusto-gusto ko talaga yan. Okay? Paano ko kaya ma-achieve yan? Kita niyo po yung difference. Sa scarcity mindset, sinabi. Okay? So, ini-stop na po natin yung brain po natin mag-isip. Kasi sinabi na natin hindi natin afford. Like, meron tayo abundance mindset. Lagi tayong meron positive question, positive response. Paano ko kaya ma-achieve yun? That's our question is iisip at mag-iisip 100% ng brain natin away paano natin ma-achieve yung dream car natin. Kaya always have an abundance mindset. Then, I highly recommend ko talaga na invest in your knowledge first. Be financially literate. Okay? So, the more educated we are, the more knowledgeable we are, sa mga investment or business na papasukin natin is malaki po yung chance na mag-succeed po tayo dito. Okay? So, I recommend invest in the books, financial literacy books like Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki and books ni Brother Bo Sanchez. The best po yan. Attend seminars. I think common po ngayon, no? Watch webinars, blogs, or readily available na po yan. Via online.
Watch success stories, listen to audios, read article blogs about successful people. Yun po. So, ito po yung first book na nagpapinak sa akin sa mundo ng financial literacy. So, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. So, to sum up, yung matututunan niyo po sa book nito is diniprecate po niya paano po yung cash flow ng poor, middle class, and rich people. So, let's start with the cash flow of the poor people. So, again, meron po tayong job. Sasahod po tayo. Pagdating yung sahod, mabayaran po yung mga expenses. Then, wala na po yung pera. Yan. So, ito po yung cash flow po ng poor people. Paano naman cash flow ng middle class? Again, let's start with our job. We'll have our salary. Then, bibili po tayo ng liabilities. Like, bibili ng bagong kotse, hulugan, bibili ng bagong bahay, hulugan. Yan. Then, saka po tayo magbayad ng other expenses po natin. Okay? On top po doon sa monthly amortizations from our liabilities. Kasi wala pa rin po ito. Okay. Paano naman mag-isip ang mamayaman? Or paano yung cash flow nila? So, let's say, meron din po silang trabaho or job. So, kasi sumasahod po sila. Hindi so bumili sila ng liabilities, ay bumibili sila ng assets. Okay? So, nag-i-invest po sila. Tapos yung investment po nila is kumikita din po. Nag-generate ng income na tumutulong para bayaran yung mga expenses po nila monthly. And kung may tira pa po, is nire-reinvest po nila po sa asset. Okay? Priority po nila yung asset compare sa liabilities. Ano nga ba yung asset and liabilities? So, ito yung biggest learning from the book. Invest in assets and not in liabilities. When we say asset, it's something that puts money in your pocket. Tandaan po natin, puts money in your pocket. And when we say liabilities, puts money away from our pocket. Away from our pocket. So, palabas po yung pera. Sige po, kung naintindihan po natin, magkakaroon po tayo ng simple exercise. Yan. So, sasakyan, asset or liabilities. Sabihin ko po kayo ng 5 seconds para mag-isip. 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Okay. Asset or liabilities. Ang sasakyan po ay it depends. Yan. Kung gagamitin niyo po siya for personal service, let's say, may monthly amortization may binabayaran is that's a liability. Again, palabas po yung pera. So, kailan po siya nagiging asset? Okay. Kapag pinasok niyo siya, let's say, sa Grab, at nag-generate na po siyang income greater than your monthly amortization. So, that's the time na nagiging asset po. Okay. So, next exercise. Okay. Bahay. Yan. Asset or liabilities. So, 5 seconds po ulit. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ang bahay po ay it depends po ulit. Yan. So, kung tinitira niyo po yung bahay niyo, binabayaran niyo po siya monthly. So, liabilities po siya. Okay? For sure, magko-contest po kayo, no? So, nag-appreciate naman siya ng value. So, dapat asset siya. Ipinundar ko yan eh. Okay, going back, balik ulit tayo sa definition ko ng liabilities. So, liabilities, it puts money away from your pocket. So, kaya po, liability po yung bahay kung titiran niyo po siya. Nagiging asset po siya kung pinaparentahan niyo po siya. Klaro po? Okay, klaro. Yan. So, ang money po kasi natin is para po siyang tubig. Very liquid po siya. So, kaya ingat po tayo kung saan po natin padadaluin po yung money po natin. At huwag po natin hayaan masayang po sa mga bagay na will not add value to it. Okay, na hindi po siya mag-grow. Masasayang lang po siya. Okay? So, ingat po tayo kung saan container po natin siya lalagay. Better na meron po container, but mas best if yung container po na paglalagay po ng tubig po natin, ng money po natin,
is mag-grow pa po siya. Okay? Yan. So, another tip ko po sa inyo is follow the law of attraction. Yan. Sa buhay po natin yung law of attraction. So, ano ba tinatawag na T equals F equals E equals R. Or thoughts leads to feelings, feelings leads to actions, actions lead to results. In short, what we visualize, it will materialize. Ano po natin laging iniisip, yun po yung ma-attract po natin at yun po yung most of the time na mangyayari. Lagi po natin iniisip na ma-achieve po natin, magsasucceed po tayo in life is most of the time po is magsasucceed po tayo in life. Lagi po natin iniisip na mag-fail po tayo is most of the time mag-fail po tayo. Meron po tayong positive mindset, very positive po tayong tao, it will always give us positive result. But negative mindset will never give us positive result. Okay? And another learning from Robert Kiyosaki is yung tinatawag na cash flow quadrants. By the way, nahati into 4 quadrants. Okay? Nalala niyo po, yung active income, sila po yung nasa left quadrant. And yung passive income, sila po yung nasa right quadrant. So E stands for employee. So, meron po tayong job as employee. Then we exchange our time and energy for money. Okay? Ang pangit ko dito is wala pong leverage kasi is limited na po yung time po natin. Meron na po tayong 24 hours a day. At every day is back to zero po tayo. Then, wala rin pong pinagkaiba sa self-employed kay employee. So, siya po yung boss at siya din po yung empleyado ng sarili niyang business. Yan. So, wala rin pong leverage. Why? Kasi pag wala pong kliyente, okay, hindi siya pumabaw, is wala rin pong kikitain. So, back to zero every day. Okay? For sure is, ang desire po natin is maging BMI. Okay, B stands for business owner. So, meron ka pong negosyo na kung saan ay meron kang mga taong nagwo-work for you. So, meron kong leverage kasi kahit wala ka po doon, wala yung presensya mo, is meron someone na mag-generate ng income sa inyo. Yun po yung mga tao, yung mga empleyado nito. Okay? Then, as investor ay, so your money invested is working hard for you. So, ito po yung passive income. Okay? So, then, for this ESBI, so meron po yung previous sa inyo. Yan, alam niyo ba na 5% of wealth, 5% ng kayamanan ng buong mundo is pinaghahatian ng 95% ng population. Okay? Sila po yung employee at self-employed. Unlike, yung 95% ng wealth, kayamanan ng buong mundo ay pinaghahatian lang ng 5% ng populasyon. Sila po yung business owner and investor. So, tanong ko po sa inyo, isang quadrant niyo po gusto nyo makabilang? Sa left side o sa right side? For sure is, gusto po natin lahat sa right side. Kung gusto po natin ma-achieve ang financial freedom, ang goal po natin is from left side, makapunta po tayo sa right side. So, hindi pa po katapusan ng mundo kung empleyado ay self-employed po tayo. Okay? Kailangan po natin maging disiplinado sa pag-manage po ng finances po natin. Yan, para mapupunta po tayo sa right side. Okay. So, paano ba tayo makapunta sa right side? So, bigyan ko po kayo ng idea. Yan, ito po yung sekreto. So, let's say, empleyado po tayo. Ang primary source of income po natin is through our salary. So, mag-invest na po ba tayo? So, hindi pa po. So, chillax lang po, no? So, kailangan po natin is mag-save. Eh, kami naman Raymond, sakto lang yung sahod ko sa akin at sa family ko. Talagang zero. So, ito po ang masasabi ko po sa inyo. Kung gusto niyo po talagang ma-achieve ang financial freedom, gusto niyo po makapag-invest, gusto niyo po makapag-save, wala po kayong choice kundi mag-side hustle. You need to have your sidelines. Okay, pikitahin niyo po doon, siya po yung pang-save, pang-invest niyo po. At the same time, kung bound po kayo sa utang, you need to zero out your debt. Okay, kung meron po yung 10,000 pesos per month, binabayaran sa inyong utang, so, i-zero out niyo po yun, bayaran niyo po muna yun. Okay, once na zero niyo po siya,
once zero out nyo na po siya, is yung 10,000 pesos po na binabayaran, automatic magiging savings na po siya. Okay, pag meron po kayo nag-savings, huwag po muna tayo mag-invest. Invest in your health first. Hindi po natin magagawa lahat ng punto, hindi po kayo makapagsayo, hindi po kayo makapagtrabaho, hindi nyo po ma-enjoy yung fruit ng labor nyo kung hindi po kayo healthy. Yan. Create din po muna tayo ng emergency fund, usually 3 to 6 times ng monthly expenses in case of emergency and class emergency, pagkawala ng trabaho, itong pandemic, pagbaha. Yan. Then, mag-invest din po tayo sa insurance po. Ito po yung protection from what? Protection from life uncertainties like critical illness, sudden death, and accident. Yan. Pag na-secure na po natin lahat yan, that's the only time suggest na mag-invest na po kayo if may excess money po kayo. Yan. Anong class ng investment? Time paper assets, real assets, real estate, or business na gusto niyo po. Kung kikitahin niyo po dyan, I recommend, kung muna gastusin, i-reinvest niyo po ulit siya, hanggang lumaki na lumaki po yung investment niyo at yung passive income niyo, hanggang mas malaki na po siya sa inyong monthly expenses. And by definition of our financial freedom, it is achieved if your passive income is greater than your expenses. Okay, so I hope nagkaroon ng idea paano mo pa-achieve ang financial freedom. For next vlog, next session, so elaborate natin how to create more money, how to protect our money, and how to grow our money. So I hope marami po tayong natutunan for this vlog. Ito po ulit si Raymond Cruz ng Money Tips for Everyone. Okay? So keep educating yourself, be financially